No, may pinost ako kanina na greed and fear index. Nasa 79 out of 100 tayo. So yung level na yun, guys, the last time na na-reach yung fear and greed index na yon sa cryptocurrency trading is way back 2021 bull market pa. So napaka-importante na yung mga mistake nung 2021 bull market and even yung mga previous bull market nyo na experience, no, hindi lang sa crypto kundi sa stocks, is wag nyo nang ulitin now that ongoing na naman yung greed, no, and maraming napopomo. So bakit natin to inuuna, no? Para at least alam natin from psychological point of view, from a cycle of market of emotions point of view, kung nasaan na ba tayo, saan na ba ang Bitcoin, no? In terms dito sa cycle na pinapakita ko. Okay, as you all know, 52K, very relevant yung level na yan na na-break. Papakita ko mamaya sa weekly chart. But as you can see, hina-highlight ko, no, from my point of view, no, and based dun sa observation ko and previously mga past experience ko, kung nasaan na ba tayo ngayon. Currently, nasa excitement stage tayo. Ano yung nilulook forward ng market? Okay? Nilulook forward ng market, obviously, from technical point of view, kung babalik ba ng 60K, i-break ba yung, o mag-create ba ng new high or ATH, all-time high? Matatarget na ba finally yung 100K? So yan yung mga excitement ngayon, no? And ano ang timing? So expected, no, major catalyst tayo in April, yung halving. So then historically, guys, ano yung nangyayari? Ito, come to think of it, no? Sa mga previous halving, nagkakaroon ng retracement. It seems na almost tapos na yon, and bakit umaakyat, no? First things first, bakit ba kasi bumabagsak ang Bitcoin prior to halving? In the previous halving season, it is because yung mga miners, they keep on selling. So if they keep on selling, bumabagsak talaga yung presyo because yung supply mas mataas kesa sa demand, no? In this case, through the approval of ETF noong January, na mas mataas yung demand ngayon kesa doon sa supply, no, yung mga binibenta ng mga miners, kaya umaakit yung presyo. So law of supply and demand, mas mataas yung demand because of ETF inflows versus the supply, no? So expected natin na ito, kung tuloy-tuloy yung ganong magiging price action up to April, yung ating ini-expect na strong uptrend. But when it comes against excitement stage, nahandun nga tayo sa expectation na napaka-excited ng market, no? This time ba, i-break ba yung major resistance after nitong 52K? Ano na ba yung next major resistance? Sa weekly, kitang-kita later. Next resistance after 52 is within 58 to 60K na. No, very important yung resistance na yon. And for me, based dun sa nangyayaring price action, as you all know, nakikita nyo, very slight lang yung retracement, tapos umaakit na agad. So, yung timing bago bumalik ng 60K, pag-uusapan natin later. But ang pinakamahalaga dito, guys, no, katulad nung ibang mga previous bull market, in general na lang, for everybody's awareness, lalo na sa mga newbies. So please pakishare nyo to, guys, dun sa mga kasama yung trader, no, sa mga makakapanood dito sa YouTube channel ko, kasi napaka-importante na lahat naman ng bull market, lalo na kapag nandun na tayo sa peak of overconfidence, natatapos din yan, dumadating din yung cycle na nagtatapos din, no? So lahat ng bull market, it always ended up into a major correction. The more na mas mabilis umaakyat yan, no, the more din mas mabilis yan bumabagsak. Think of what happened during 2021 bull market. So sa ngayon, nasa excitement stage pa tayo, pero pag dumating tayo doon sa overconfidence level, medyo be pessimistic. Kaya nga napaka-importante nitong cycle of market emotion Not since 2015 ko pa dinidiscuss, guys, no? Until ngayon, relevant pa rin. And kahit tumanda tayo hanggang sa kaapu-apuhan, this will become relevant. Not unless, no, yung trading environment, medyo magkaroon na ng iba, yung psychology na involved na yung mga AI. Pero as far as human emotion is concerned, ito pa rin ang mananatiling cycle, never-ending cycle ito. So come to think of it, guys, pag nasa period of bull market na tayo at overconfidence, when it comes ba sa overconfidence, saan yun? Sir, kasi ngayon, excitement stage pa tayo, 52K. Double check ulit audio, guys, lasa. Pag nasa
Ayun, okay, very clear, no? Okay, so ulitin ko ulit, no? At 52K na dito tayo sa excitement dahil nilulook word, excited ang lahat eh. Ibibreak na ba yung 60K, 65K? This time ba, matatarget talaga yung 100K prior to halving in April? Yan yung excited ang market. Pag dumating tayo dun sa point na nagkaroon tayo ng obviously, overconfidence. Pag nagkaroon tayo ng breakout sa 65K, dyan na mag-uumpisa yan. No? It's between excitement and overconfidence. Tandaan nyo, guys, dyan mangyayari yan. Sa middle, no? So, pag na-break na yung 60K, dyan na papasok yung path of less resistance going 70, 80 to 100. So, take note, no? Doon sa level na yun, pag overconfidence na ang lahat, tandaan nyo nung nangyari noong 2021, ang daming mga scam na nangyari, ang daming na talagang everybody is talking about Bitcoin, everybody is so greedy, di ba? Balikan nyo yung experience nyo ng 2021, diyan na kayo mag-ingat. Maging happy na kayo kasi, alam nyo, I know someone, no, na ang laki-laki na nung kinita niya nung nag-60K ang Bitcoin. Pero anong greatest regret niya? Hindi siya nakapag-TP dahil sobrang naging greedy siya. Kasi nga, yung level na yun, guys, path of less resistance, hindi mo alam kung saan naabutin yung presyo eh. Everybody's talking about 150, 100K, 200K, to 1 million per BTC. So talagang magigreedy ka eh, no? So kailangan stick to your own target. Lalo na pag na-reach natin yung point ng overconfidence, no? Balikan ko ulit, no, yung 60K yung BTC, 60K yung BTC nung way back 2021, hindi siya take profit. Ang laki na talaga, life-changing na yung profit niya. Yung kinita niya hanggang sa nagkaroon na ng correction, nag-below 20 pa nga eh. Doon yung period of sobrang desperado siya. So tandaan nyo guys, napaka-relevant nito. Huwag nyo hayaang mangyari sa inyo na sobrang life-changing na nung kinita nyo nung bull market, tapos inabutan pa kayo ng desperation. Imagine yung ilang buwan nyo at ilang taon yan paghihirapan. Tandaan nyo yung cycle guys ha. Pag natapos yung ongoing bull market, 2021 na lang, no? Bago bumalik sa $1 trillion market capitalization ng BTC, ilang taon? 2 years. Mahigit pa nga eh. Dahil 2021 yung the last time. At time not mistaken, 2022 nag-bear market, 2023, doon na nagkaroon ng change of reversal. Tapos change from downtrend to sideways and then unti-unting nagkaroon ng reversal. So, 2 years. 2 years ka, no? Kung babalikan ka ngayon sa 60K, napakaswerte mo na. Kaya nga kayo guys, no, tandaan nyo, ganun katagal yung hihintayin nyo and take note, swerte na kasi itong Bitcoin, ang daming nangyaring catalyst eh. So, pwede mangyari sa stocks yan, kahit anong tinitrade nating security. For as long as involved ang emotion, lagi nating tatandaan, hindi laging bumabalik dun sa level na kung saan pa pwede kang balikan. For example, balik na rin natin sitwasyon, no? Hindi ka yung isa hindi nakatake profit eh. Ito naman, kung dito ka bumili, yung overconfidence na, yung mga nakabili ng 60K, bago sila ulit balikan dyan sa level na yan para lang mag-break even, 2 taon yung hinintay nila. Ganun katindi psychologically, guys. No? And mabigat dyan, average down, DCA. Swerte na lang talaga kung babalikan ka, kaka-DCA mo from 60K, ang average mo, break even, point mo, kung saan wala kang loss, wala kang gain, is kaka-DCA mo, umabot ng 40K. So ngayon, medyo kita ka na kasi nasa na tayo, 52K. So take note guys ha, paalala lang, be pessimistic. Focus on technical analysis, stick to your own plan. Kasi everybody, when we reach to a point na kung saan nag-breakout na tayo at nagkaroon na ng all-time high, iba na ang usapan, iba na psychology niyan. Stick to your own plan. Hayaan mo na sila magkagulo dyan. So, stick hanggat wala pang sign of reversal sa technical sa mapag-uusapan natin. Ano ba yung mga sign of reversal, yung mga tipong, eto na, nag-uumpisa na yung dumping, no? So, ang target natin, excitement, ang based on our discussion earlier, up to April. Pero itong March up to, itong February to March, mukhang maraming mangyayari. Bago pa man mag-April, tandaan nyo, the market always behave in advance, no? Mahaba-haba pa tong bull market na to. Kung titingnan natin yung cycle, 1 taon o 1 year mahigit, wala pa tayo since nag-umpisa yung bull market nung last year, almost wala pa tayong 1 taon, no? Sabihin na natin based on previous cycle ng Bitcoin, 1 taon ng bull market, pero yung downtrend, correction, sideways, 2 taon,
So, wag nyo hayaan yung sarili nyo na after bull market, magdusa kayo ng 2 taon. Kasi cycle nga yan eh. Okay? So, ano muna yung pinaka-relevant na resistance na na-break niya? Ito lang naman yung 52K. Yung una na yung 50K because it's psychological. Okay? Yung 52K, ito yan eh. Ito yung mga historical resistance before. So, for example, itong September 2021 and then ito, no, naulit yan dito noong December 2021. So, meaning to say, guys, after nitong historical resistance dito, ano na yung sunod? So, ito yung sinasabi kong simplihan lang natin eh. Ano na ang sunod? Ito na guys, sa 60K na. 60K dahil ang aking hina-highlight dito yung frequency. Kung mapapansin nyo, yung 52K, bakit sobrang relevant yan? Because of the frequency. Kailan nangyari yan? Nung September and then December. Actually, meron pa nga may time na, actually yan, yung dalawang period niyan. Pagdating doon sa 60K, ito, no, nung March, nung May, okay, ayan, nung May, March, and then ito. No, ayan, nung November. So, in terms of frequency, ito ino-note ko guys, no? Wait. Ino-note ko major resistance. Okay, 52K. Broken na to. Broken na. Okay, yan. Para lang na nagsusupport na ngayon. Dating resistance, no? Na butas, nagsusupport na ngayon. So, sunod, major resistance 60K. Ayan. So, after 52K, ito na yung sunod na kailangang butasin na resistance. And then, historically, ito. Historical, for me, it's more on historical. Historical / all-time high, itong 65K. Okay, ayan. Okay. So, kung ang pag-uusapan natin guys, yung resistance, no, after 52K, medyo kung mapapansin nyo, galing tayo rito, right? Dito tayo nag-bottom during 2022, no? Bottom na tayo dyan up until March, then nagkaroon ng sideways ulit. So kung mapapansin nyo, ang daming dinaanang resistance yan. Tapos kung i-highlight ko pa yung Kumo, by the way, para lang ma-appreciate nyo, yung Ichimoku, nung time na by the weekly to guys nung nag-breakout dito, lalong nagkaroon ng momentum. Bakit? Mas kumonti na yung resistance eh. So, disable ko ulit, no? So, from 52K onwards, okay, up to 60K, path of less resistance tong level na to. Kaya for me, weekly, kaya ako nasabi kanina, yung 52K na yan, pag nag-support na, ang next target talaga, technically speaking, is 60K. Okay? So, I hope nakukuha nyo yun. Dali check ko lang yung market cap at ito yung magiging basihan natin mamaya. Okay? Okay, ulitin ko ulit, no? Napaka-relevant, no? Na itong 52K continuously magsusupport na. Bakit? Kailangan ito ng medyo foundation, no? Para magkaroon tayo ng lakas ulit, i-retest o i-revisit yung 60K. The moment, ito na, no? Ito na, balik tayo ulit dun sa cycle, no? Para lang mas ma-appreciate ninyo, no? Sandali, Okay. So, ito na. Ano yung period of overconfidence? Kasi ito, excitement. Okay, nandito tayo sa excitement. Okay. Cycle of market. Emotion. Pace. Yan. Okay, excitement. Nasa excitement tayo eh. Na-excite ang market kung babalik ba tayo ng 60K, lalo na yung mga talagang naipit dito, di ba? Or hindi nakapag-take profit dyan. So, nandito tayo ngayon. Nasaan na yung overconfidence level? Dito tayo yan. Dito. Overconfidence level. Ayan. Overconfidence. Okay. Or overconfidence. Okay. So, gawin kong pula to para medyo ma-heads up lang initially. Pero it seems sa galaw ng BTC talagang mag-create ito ng all-time high eh. Okay, balikan ko ulit ito guys, pakita ko sa inyo. So nandito tayo sa excitement and take note, pag dumating na tayo dun sa overconfidence, nagkaroon tayo ng confirmed breakout sa
60, 65K to target 70K to as high as 100K. Diyan na tayo magkakaroon ng kanya-kanyang diskarte. Kaya as early as now, planuhin nyo na kasi anything can still happen. May nag-heads up na okay, smooth yung galawan pero most probably idadump yan and matindi yan guys pag nagkaroon tayo ng major correction. So let's see, susceptible yan eventually sa major correction. Kaya as early as now, planuhin nyo na yung individual targets ninyo. Okay? For now, wala pang sign of reversal, pero kitang-kita natin sa weekly, guys. For me, pag nagstay tayo sa 52K more, formality na lang itong 60K. Let's see, ha? Anything can still happen. And then, the moment na magkaroon ng breakout dito sa 60K and 65K, that's where the overconfidence will happen. And gamitan natin ng Fibonacci extension, ha? Para ma-assess natin ano ba yung target based on Fibonacci extension na dati na naman natin itong ginagamit pag may mga live charting session tayo. Okay, ayan, no? Ayan, okay. Kitang-kita, guys. So, ayan, no? Teka, ha? Kitang-kita, ito yan, no? Ito yung tinatawag na golden ratio, sumakto. Doon sa marunong na ng Ichimoku, alam nyo kung paano ko yan nakuha, kinonsider ko tong completed leg here. Ayan, kahit sa weekly, alam na nagamitin yan ng mga gumagamit ng Ichimoku. Ayan, yung completed leg, nakita nyo yung mga completed leg na kinuha ko. Kaya sakto, itong tinatawag na golden ratio, which is a very major resistance or very important resistance to break, no? Sa Fibonacci, dahil pag na-break ang golden ratio, mas magwawala pa. Ganun katindi. Kaya matindi talagang overconfidence pag nabutas yung 65 na yan dahil based on Fibonacci extension, nakita nyo, sumakto siya. No, ganun ka-relevant. And ano yung importance ng confirmed breakout sa 65? Ano yung theoretical target? Yung technical target? Yung extension. So kung extension ng pagbabasihan, guys, anong target pag na-break yung 65? So Fib 2.618 to 4.2336, theoretically, technically, it's 95 to as high as 144. But obviously, medyo hindi naman yan dire-diretso dyan. No? Pwedeng maka-encounter na tayo ng resistance sa 70, 80 to 100K. Okay? Ang importante ngayon, as of February 15, no, tinitingnan natin na nandito tayo sa cycle of market emotion phase excitement, kailangan mag-hold yung 52K. Balik ko sa daily, ha? Okay, sa daily, it seems na talagang kitang-kita natin, very shallow lang yung retracement. Kumbaga parang napaka-saglitan lang eh. And alam nyo naman, pag sobrang nandun na tayo sa period of momentum, kasi ang RSI is 80, no? Pag lumagpas tayo ng at least 70, nasa momentum stage tayo. So mas maganda, hindi tayo bababa ng 70. No? During the period of retracement, yung 70 na yan, yung RSI 70, mag-hold yan. No? Okay? And napapansin nyo guys, yung trend following indicator na in-explain ko sa inyo, for as long as above dyan si BTC, okay pa. May mga period, so far wala pang major correction na nangyayari. Balikan natin yung 2021 ha. Okay? Para lang mas ma-appreciate ninyo yung discussion natin kanina na pag natapos na yung bull market, ano na yung kasunod? Okay, ito yan. Para ngayon pa lang ma-heads up na kasi kahit na anong gawin natin guys, meron pa rin mapopomo at mapopomo, meron pa rin talagang hindi makokontrol ang emotion. Pero the moment na meron kayong nagkaroon kayo ng opportunity na na-involve sa mga ganitong discussion, somehow na-heads up kayo. Somehow nagkakaroon kayo ng idea na ano ba yung consequences. O ito yan, no? Sandali guys, ha? This was November 2021. Actually, umabot pa nga ng 68K. Ayan, no? 68, 69, no? Umabot pa doon. No? So, kung ang i-break natin na resistance is 65 to 69, no? 68, 69, no? I-update ko to guys, ha? 69. 69K, ATH. Ayan na, para klaro tayo. Okay, ayan. Okay, balik ko sa daily, ah. Okay. So, ito ang magiging consequences kapag ka dumating tayo dun sa period of major correction. Ito yung sinasabi ko kanina. Ito,
Ito yun eh. Oh. Ayan na guys. Oh. Pag dumadating tayo dun sa confidence level, ayan. At ito ang magiging consequences, yung downside risk, napaka-lalim. No? So, make sure as early as now, alam nyo na yung magiging potential consequences. Sa ngayon, medyo malayo-layo pa naman tayo doon. Okay? So, balikan natin ulit ito for the last time. Ayan, no? I hope malinaw sa inyo yung ating pinag-uusapan. Okay? So far, nandun tayo sa excitement and yung probability na balikan natin yung 60K. It seems at this point, all things being equal, walang maging negative na mangyari after this live session. Technically, ito yung potential target. And yung pinaka-importanteng resistance, obviously, itong 65, no? Dahil din sa frequency, for me, as far as frequency of resistance is concerned, it's more on the 65 level eh. Yung 69K kasi parang overshoot na lang yun eh. Okay, I hope malinaw ah. And then for this setup to remain valid, obviously sa daily, hindi na tayo dapat bumaba ng 50K. No? Yung break nating resistance dito, 58K, 48K, no? 50K, 48K, and then yung EMA 9 mag-hold yan for trend following purposes. For those of you na interested to join CA program na pang 7 taon na this year, email nyo lang ako sa gem012613@gmail.com. So 12 months online program ito guys, hands-on ako dito. You can always chat me, may weekly charting session, merong meet up, no? So it's only 5,741 for 1 year. Kompleto na yan guys. Technical analysis, fundamental analysis, trading psychology, money management, basic to advanced. Thanks guys. Okay. So for ETH again, ano yung pinaka-importanting resistance na na-break niya, no? It's 2.5. Ayan, dahil yung 2.5 na yan, dating major support, no, nagkaroon ng breakdown diyan, obvious dating support, nag-act as resistance. Kitang-kita nyo naman during January. So nagkaroon na ng confirmed breakout diyan. Ano na yung sunod, no, after that 2.5 area? Ito na. Ito na guys, yung 3,000 to 3,200 na sinasabi ko. So this is a review na lang, no, nung diniscuss ko kanina. Okay? So maganda, medyo maging stable tayo rito sa 2.5 area. Sa ngayon kasi talagang nasa 2.7 na tayo. Well, ang next naman natin talaga na medyo ideal na support this time after 2.5 is 2.8. No? And then next target is 3K to 3.2 and then ito ng 3.5. So sa daily, trend follow lang. Okay, nakita nyo, trend follow lang for as long as above EMA 9. Okay? So next ko is, sandali guys, BNB. Next ko na BNB. Okay, next ko na BNB. Okay, so weekly ulit, pakita ko, review na lang ulit. Okay, again, ang pinaka-importanting resistance na kailangang butasin o i-break ni BNB is at 350. Nakita niyo yan? Okay, dating major support noong 2022. Okay, nagkaroon ng breakdown dyan ngayon, major resistance. Dating support, nagiging resistance ngayon for quite some time. Kaya pag nagkaroon ng confirmed breakout dyan sa 350, ano na yung next resistance, yung major? It's 400 to 450. So, medyo path of less resistance siya pag nagkaroon ng breakout dyan sa 350. Ang next na niya is 400 to 450. Okay? Katulad nung diniscuss natin kanina. And then Sol, dito balik tayo ngayon ulit sa Sol, no? Yung discussion natin kanina na medyo maganda-ganda. Okay, balik ko ulit ha. Ika-highlight ko lang itong screen ko rito para nakikita ko rin yung pinipresent ko. Yan, okay. So Sol, obviously ang ganda ng consolidation kung mababalikan niyo yung last discussion natin, no? Sa CA program or dito sa public charting natin, yung consolidation niya talagang solid, guys, no? Nag-support talaga yung 85 and confirmed breakout sa 110 na niretest pa, no, ng ilang beses. Ngayon, ang next resistance to break is 120, pero kung pakikita ko yung weekly chart, ano ba yung pinaka-important resistance? It's within 140. Teka, it's within 140 because
Disable ko lang to dahil dito, ayan, no? Yan, okay? So, after magkaroon ng confirmed breakout dyan sa 140 area na yan, ayan, 140 area, ano na yung sunod? So, again, katulad nung diniscuss ko kanina, eto na. Yung, binising ko lang guys, ha. Binising ko lang, ayun. It's 170 to 180. Ayan. Nasakto dito sa Fibonacci extension natin. Okay? So, daily ulit. Kaya gano'n naman, napaka-importante nitong golden ratio rito. Bakit? It is in confluence doon sa historical resistance na pinapakita ko kanina. Ayan, no? Ayan. Sumakto. In confluence, in layman's term, tumutugma siya dyan. Na by default, using Fibonacci, yung golden ratio na yan, napaka-importanteng resistance level to break. Okay? So, pag nagkaroon ng breakout dyan, expect talagang yung momentum lalong mas magbi-build up towards going 170 to 180. Balik natin sa daily ulit. So, trend follow, after nagkaroon ng confirmed breakout, no? And then expect itong resistance dito sa going 140. Okay, balik natin, no? Comment lang kayo guys ha kung ano yung in-next natin. Check ko yung mga comment nyo. Sandali Sandali. Okay, sige. Okay, sige. Request ni Leo, no? Si Leo is kanina pa to nag-attend eh. Okay, so link. Silipin natin yung link. Silipin natin. Okay. Okay, so link obviously ang ganda rin, no? Parang solde, no? Nag-breakout siya dito sa ayan. Confirm breakout dito sa 17.67 na pansinin nyo guys, no? Ang ganda ng setup talaga, no? After confirm breakout, ni-retest pa rito. No? So, ano yung expected na target? Gamitan ko nito guys, ha? Extension, Fibonacci extension. Ayan, no? Tapos golden ratio, ang ganda, oh. Golden ratio, break din niya, di ba? Pero after that, ni-retest. Tapos nakita nyo yung EMA 9 dito. Ayan, kita mo yan, Leo. So, anong technically target ni Link, no? So, obviously, dahan-dahan siya, di ba? Maganda na rin yung dahan-dahan. But, technically speaking, based on Fibonacci extension, 22 to 28, pero tingnan natin sa weekly niya, kung ano yung mga historical resistance o expected na major resistance. So, tingnan natin na, ayun, dito na. Ito na, oh. Medyo pagka nagkaroon siya after breakout dito sa area na to, after niya, for me, ano siya ngayon, 19. No? So, pag nagkaroon siya ng breakout dito sa psychological resistance sa 20, ito yung 20, ang next na is ito. No, ito na, 28 na. No, yung frequency, guys, kasi nakita nyo, 28 na yung medyo 28 to 30 na. No? 28 to 30. Na yung mas frequent siya na nauuntog. So, medyo path of less resistance siya sa 20. Obviously, may mga historical resistance siya sa 24. But, medyo kung mapapansin mo, no, particularly ikaw, Leo, after confirm breakout sa 20, ito na yung mas frequent. Next is expected na major resistance na 28 is 28. Okay? So, sa daily, sakto doon sa maximum Fibonacci extension. Ayun, no, yun yung maganda doon sa ginagamitan natin ng mga tool, no, advanced technical tool na nako-connect natin or which make it our analysis more sensible, no? Okay? So yung golden ratio nagsusupport 18, mas maganda hindi na mag-below diyan, and then next resistance to break is 20 na, no? Okay? Teka, disable ko lang ha. Meron pa ba kayong, teka, ito. ADA tayo. Teka, ADA. Okay, si ADA, tingnan natin na, okay. ADA, breakout sa Kumo, ganda. Okay, breakout sa Kumo, and then major support is MA100, MA50, EMA9 above siya doon. Next major resistance nito na kailangan i-break is within 60 to 63. Sa ngayon guys, it's 59, so mas maganda ma-break na rin niya yung 0.60.
But mas malakas, no, itong 0.63 dito. So expect na medyo dito talaga siya mauuntog. But after niya mauntog dyan, sa 0.63, mag-support na itong 0.60. Okay? Ngayon, pag nagkaroon siya ng successful attempt, no, pwede rin kasi successfully i-attempt na niya mag-breakout dyan, diretso eh. No? So, pag nagkaroon ng confirmed breakout, no, sa 63, mas path of less resistance siya. With respect dito sa period of up to, from December 2023, ha? Pero kung sa weekly, sisilipin natin, no, yan ba talagang 0.63 na yan is very relevant? Major ba talaga yan? Tingnan natin, ha? Tingnan natin. Ayan, no? Ayun. Oh, okay. Okay, 63 and then 67. For me, teka ha. 63 and 68. Pagka nagkaroon ng breakout dyan sa level na yun, particularly itong 0.68, path of less resistance siya going, ano na yung next previous breakdown level? Ito na, going $1 na. Ayan, pero merong historical resistance sa 90 to 1 the moment na magkaroon ng breakout sa 0.68. Maganda yung breakout niya rito sa 0.68 pag nagkataon. So, mas maganda bago niya i-break yung level na yan, which is very significant, medyo mag-support talaga muna tong 60 rito. So, let's see kung magsa-sideways siya rito. Pero yung galaw kasi ngayon, guys, di ba? Dahan-dahan eh. Yung retracement, hindi nga halos nagsa-sideways eh. No? So, watch out for that confirmed breakout sa 0.68 kasi pag nagkataon, mas path of less resistance siya. Kitang-kita naman sa weekly, oh. Ayan, oh. Okay? Ayan, oh. Very important yung resistance na yan pag nabutas niya. Dahil yung next na ganito, no, yung malalakas ang selling pressure, saan? Dito na. Ayan, no? Yung obviously $1, tapos meron dito yung 0.86, 0.90. So, ang ganda. So, dahan-dahan lang. Sasabay naman lahat yung mga yan pagka, especially si BTC is nasa 58 to 60 na eh. So maganda ito, inoobserbahan nyo na rin na building up momentum, tapos trading at high probability level, okay? Sige, ano pa yung request nyo? Sandali guys ha. Any insight on AXS? Teka ha, AXS. Silipin natin, AXS. Okay, tingnan natin ha. AXS, technically, ayan. So, below Kumo pa, kailangan magkaroon siya ng successful breakout dito. Okay? And then, gamitan natin ng Fibonacci. Tingnan natin kung ano yung mga theoretical target ha. Okay? Ang confirmed reversal niya approximately is nasa 0.892 to 9. And then, major resistance to break is nasa 10 to 10 to 11. Ayan, yun yung expected. So, let's see, tingnan natin kung medyo mag-create ito ng parang cup and handle. Tingnan natin, ha. Ayan. Tingnan natin kung gagawa siya ng ganyang pattern. But for now, mas maganda mag-breakout muna siya sa Kumo para yung trend niya medyo lumakas-lakas. Kumbaga, mayroon na siyang reversal of trend. No? From sideways ngayon, to uptrend. Kasi yun yung requirement natin para magkaroon ng change in trend breakout sa Kumo. And tingnan natin yung mga moving average. So far, nasa baba. So, mga nagsusupport yung mga yan. MA50 medyo nagsusupport na rin si MA50. So, Kumo na lang. Okay? And then, bantayan yung historical resistance dito, yung 909. Okay, so far medyo kung mapapansin mo, Ronald Lagarde, pero nadadamay siya. Let's see, no? So far hindi siya directly correlated sa momentum ng mga lalaki, di ba? Kasi nga medyo small cap to kung tutuusin kumpara sa kung as far as yung comparison natin yung stock pagka mga ganito, katulad sa PSE, di ba? Ang solid talaga na uptrend yung mga blue chips eh. So, yung mga small cap, di ba, medyo na laggard. So, parang ganun din si AXS. Okay? Kailan siya magkakaroon ng momentum pag nag-breakout na sa Kumo? So, bantayan. For me, so far, above almost all MAs, pero ito na lang ang kulang. So, technically speaking, pag nasa 9 na siya, no, in-expect natin, doon siya mas magiging maganda. No? Kasi medyo nalagpasan na niya yung mga historical resistance dito. Okay? AXS, no? That's for AXS.
Comment lang guys. Teka, si Matic, silip daw Matic. Matic. Natin. Dami nating pwedeng ma-discuss ngayon guys. Sulitin natin tong gabing ito. So Matic, ayan. Teka. Matic Leo, about to break out from Kumo so far, above all EMAs. EMA 9. So, breakout sa Kumo, and after breakout sa Kumo, medyo marami-raming resistance pa siyang kailangang butasin eh, no? After Kumo, ito. Ito to, ayan yan, yung 0.94 dyan to 0.96 to 1 to $1. Okay, medyo marami-rami pa siyang mga resistance sa kailangang i-break. Pero the moment na magkaroon siya ng confirmed breakout sa mga level na yan, medyo ang path of less resistance nito obviously nasa $1. Ayan. No? So sa ngayon, kailangan lang niyang mag-breakout sa Kumo, but overall, ayan, ongoing yung reversal. Kung gagamitan natin ng Fibonacci, tingnan natin ano yung mga potential target, no? After magkaroon ng confirmed breakout sa psychological resistance sa 1, golden ratio is 119, and then maximum Fibonacci extension is 195. Tingnan natin yung weekly ni Matic. Ayun, no? Ayun. Ayan, no? So, Kumo, di ba, hinighlight ko kanina. So, after $1, 1, okay, ang next na is 130 to 150. Okay? So, yun yung mga babantayan. 130 to 150. Sakto dito, no? Sa ating, actually, hindi naman siya sumakto, pero bantayan muna bago niya ma-reach yung 130 to 140 area na yun to 150. Kailangan niya muna talagang magkaroon din ng confirmed breakout dito sa 119 area na tingnan natin kung saan in-confluence ang 119 na yan. Ayun, ito. Ayun, no, ito. Dito. Ayun, no, sakto. Yung 190 na yan, sakto dun sa 120 na expected na resistance kasi dating support yung 120, 124 na yan. Ayan, no? Okay? So, daily, balik tayo. So, kailangan lang niyang mag-breakout sa Kumo, and then dahan-dahan siya muna dahil medyo marami-rami pang resistance na bubutasin, eh, no? Pagka above 1 na siya, then yun yung medyo path of less resistance niya, no? Leo, tandali, Okay, tingnan natin. Silipin natin itong request ni Sweden. Teka, okay. Request ni Sweden. Okay, sige. Okay, salamat sa mga nag-attend ng ating live session. Atom. Okay, Atom, I assume small cap to. Okay, small cap nga. Kaya medyo pare-pareho galawan nila, di ba? Medyo below Kumo pa, pero building up momentum. 60 yung RSI. So, pag nagkaroon ng breakout ito sa Kumo, approximately nasa 10.70, no? And dito sa psychological resistance sa 11, then masasabi natin na medyo mas maganda na yung magiging price action niya. Sa ngayon kasi dahan-dahan, it is because may kailangang i-break na major resistance or strong resistance, no? In this case, it's Ichimoku, yung ina-highlight ko na yan. Pero the moment na magkaroon siya ng breakout dyan, and then in confluence do sa psychological resistance sa 11, then ano na yung next na major resistance o expected na malakas-lakas? Dito na sa 11.40 to 11.70. Okay, Sweden. Sa weekly naman, tingnan natin. Okay, sa weekly naman, no, itong after 11, ito na yung 12 to 12.50. Ayan, kitang-kita naman. So expect natin yung mga small cap dahan-dahan lang kasi naandun talaga sa large cap yung volume at momentum eh. Pero ito obviously medyo madadamay sila. It's just that dahan-dahan and kailangan lang talaga nila in general yung mga below Kumo mag-breakout sa Kumo para medyo mas yung momentum mag-build up because yung resistance, no? Kailangan muna nila talagang mag-breakout dito. And sa Ichimoku, di ba, natutunan nyo, Sweden, sa Ichimoku, kailangan din nating bantayan itong lagging span na to. Ayan, itong lagging span, medyo advanced na to, itong guhit na to.
kailangan din niyang makawala dyan. Kumbaga sa lobo, yan yung tali eh. Itong lagging span na to, ito to, pag nakawala din yan, then expected na mas lalakas pa yung or magbi-build up palalo ng strong uptrend, no? Pag na itong lagging span na to nakawala na, although medyo advanced technical ano na yan eh, analysis na tong lagging span, so ano ko lang muna, no, disable ko. Ang importante para basic din yung approach, ito dapat mag-breakout siya dyan, no? Sweden, so far galawan is parang pareho lang naman din kay ADA, tapos dun sa Kematic, no, so halos pare-pareho lang din yung mga galaw nila ngayon. And obviously, sasabay lang din sa agots yan pagka, or momentum pagka CBTC is nasa 58 to 60 na. Okay, sige. Balik na tayo dito, guys. Tingnan natin itong si Dodge. Okay. Dodge. Okay, yan. So, below Kumo pa, no? But most probably above all MAs na rin. So, in general, yung mga ganito, guys, no? Kailangan nilang mag-breakout sa Kumo muna, and consider nyo rin, tingnan nyo rin yung mga historical resistance na kailangang butasin. So, the moment na magkaroon ng breakout sa Kumo, nagkaroon ng breakout sa historical resistance, yung mga major resistance na ganyan, then expect medyo mas lalakas pa sila. Parang yung mga previous din na price action, katulad nito, di ba? Nung nag-breakout sa Kumo, nagkaroon ng breakout din dito, tsaka medyo nagkaroon talaga ng dire-diretso pa. Although may mga retest na nangyayari, nakita nyo to, nagkaroon ng breakout here, pero binalikan din. So, expect part of uptrend yon, okay? Ano ba yung mga talagang si Dodge, sila SHIB, expected na ganun din, no? Ayan, no, pare-parehong kailangan mag-breakout sa Kumo. Kumo first, and then yung mga historical resistance dito. Pero by default, no, during reversal, ito yung mga ideal target. So, doon sa mga position trader, consider nyo na yung mga historical resistance na yan as short-term target. Okay? Pero once nagkaroon ng confirmed breakout dyan, expect na possible din na balikan nila yung mga previous high nila. No? Using weekly chart, tingnan nyo na lang or bantayan nyo na lang yung mga, let's say in the case of SHIB, pag nag-breakout to dito sa area na to, very important yan. Then, ang next na nito is ito. Kitang-kita naman di ba? I-consider nyo lang yung mga historical, yung mga week na ganito, ayan, yung mga selling pressure na ganyan. Ayan, no? Ayan. So, after that, dito na kung weekly yung ating pag-uusapan. Okay, next. Halos na-discuss na natin, not unless meron kayong request pang iba. Ano pa ba? Teka, silipin natin itong si BCH. After this, PSE silipin natin yung mga nagtitrending na stock sa Investagram. Okay, BCH, ayun, breakout sa Kumo, and then currently EMA 9 above EMA 9, may kailangang ang major resistance to break is obviously, ayan, no, kitang-kita naman eh. Ayan, no. Dito sa 300. Okay? So, very important na pagka nagkaroon ng breakout sa 300, ito, no, path of less resistance na going 370 to 380. Okay? Sa daily, obviously, medyo sideways siya muna ngayon, no, para to build, no, base in preparation for a possible breakout dun sa major resistance niya sa 300. Okay?